Okay. Ako po si Jimbo Mel M. Valdez. Ang age ko po ngayon is 23 at magto-24 sa July. And ako po ay multimedia art student sa CIIT. Hi, I'm Marjorie Eustachio, isa sa mga apo ni Nanay Dudeng, also known as Dolores Manuel, and kasunod lang ako ni Toto sa aming magpipinsan. Toto is si Jimbol. 20 years old. I am a medtech student, third year. Bata pa lang ako, dream ko na din pumasok sa medical field eh. Sa family namin, loud, oo, pero masaya. Kahit na may mga unexpected happenings na nangyayari sa buhay namin, is nagagawa ng solusyon and dinadaan sa tao kahit na mahirap. Yun. Ako si Elsa Santos Manuel. Bali, 46 years old na ako. Government employee ako. Galing sa trabaho. Kasi maghapon akong nasa trabaho 8 to 5. Magbibihis lang ako, then diretso na ako sa kusina para mag-asikaso ng pagkain namin. Yun nga, pag inaasikaso ko naman sila, kami naman, okay din naman sila sa akin, lahat naman kami. Basta, inaasikaso ko silang mabuti. Kung ano may sabihin ko naman din sa kanila, sinusunod nila ako. Kakasundo kami. Dalawang palakol. 77. Nako, tanda. Kailan pa ang birthday? April 29, 1949. Malapit na. Malapit na. Pamilya namin, walang problema. Ako yung magulang na maawain sa anak, maawain sa apo, lahat ng sinasabi ng apo, lahat ng kailangan ng apo, basta makakaya ko, ibibigay ko. So, masasabi mo ba na parang si nanay talaga, si Lola yung parang icon or parang important din talaga siya na figure sa family mo? Oo. Kasi sobrang laking impact ng pagtuturo niya at paggagay niya sa amin. Sa kanya kami lumaki. Si tatay kasi or si lolo namin is present naman siya. Pero kasi mostly nasa biyahe siya, ganyan. So naiiwan si nanay. Siya yung talagang kasama namin. Tapos nag-work yung mga parents namin. Sa kanya kami naiiwan, nagpapakain sa amin, nag-aalaga, nagpapaligo, gano'n, ng mga bata. Sabi nga kahapon ni Lola, kinakwento niya rin na lahat talaga ng mga apo niya sa kanya daw. Yun sa kanya nga lumaki. Even yung apo niya sa tuhod. Lahat daw, kahit basta apo. Oo, basta Papakainin, boss. pero aalagaan. Hindi na raw papabayaan. Oo, ganun siya magmahal bilang lola at bilang nanay. Siya yung parang nagiging namin dito, commander namin dito, bale. Siya din yung nagpupush namin na maging closer kay God, maging manampalataya, ganun. Biggest challenge namin nung nalaman namin na yung cancer si Lola. Talagang panic ang buong family namin. Hindi namin alam kung anong gagawin, pero dahil nga sobrang close kami, and then gusto namin talaga na magstay pa si Lola hanggang sa makakaya namin, is ginawa talaga namin ng paraan para sa kanya. Nung na-diagnose siya nung may cancer siya, na-witness ko na yung pagbaba ng kanyang emotional, parang naging mas malungkot siya, gano'n. Pero nire-rest assure namin siya na since nalaman namin yun by early days, which is very very thankful na nalaman namin ng very early days. We managed to do something about it. Like lahat talaga ginawa namin para doon. We sacrifice a lot of our savings, ganun, and our time, lalo na sa pagbabantay kay Lola at saka pati sa amin sa kanyang mga therapies and ganun.
Siyempre, malungkot dahil sabihin bang may cancer ka, di iniisip mo naman noon, di parang mamamatay ka na. Di ko nga akalain na ano ako'y gamutin na ganito, ako'y gagaling pa. Habang ako'y ginagamot na ako'y nire-rejection, ako'y nakahiga, nananalangin ako. Sabi ko, naku po, Ama, sana po'y matagpusan ko po itong paggagamot ito. Habang ako'y nakasalang doon, bulong ako ng bulong. Ganon talaga, na ang Diyos. Yun nga lang, yung pagkatapos talaga nung ikay nagagamot na gano'n, at talaga naman lupay-pay na lupay-pay ka talagang nanghihina ka. Yun ang side effect ng mga gamot na tinusok sa'yo, yung mga inan sa katawan mo. Talaga ako hinaakay na lang ako inaakay. Ako yung kasama niya during... Sa hospital. Mm-mm. Okay. So, nung time na yon ako yung available. So, ako yung sumama. Sabi niya, ayaw niya na. So, cool na siya. Hindi na lang ako umiyak na kasi sa amin na siya kumakumanan na kasi. Talagang lahat nasaksihan ko kasi ako yung kasama. Tapos, gigising kami maaga, pupunta kami sa ospital, ganyan. Tapos, makikita ko after session, hinang-hina si nanay. Hirap na hirap siya. Halos itulak ko na siya sa bus. Ganyan. Kasi wala na siyang force eh. Hindi na niya kaya. Kasi sabi niya, anak, malalampasan ko to, kaya ito ni nanay. Nagdadrama man ako, ganyan. Masakit eh, mahirap. So, kumbaga, papalakasin na lang namin yung loob niya. Ganyan. Kasi, yun yung pinakakailangan niya eh, yung pagmamahal namin eh. Oo, mababa yung stage niya sa cancer, pero cervical yun eh, inside. Tapos, yun nga, at her age, parang iniisip namin, curable pa ba to? Malalagpasan pa ba to ni nanay? Pero awa ng Diyos, cancer-free naman na siya. Check up na lang, monitoring na lang. So, kumbaga, thankful talaga kami na nalagpasan namin yung ganong point ng buhay namin. Yeah. Nung time na brachytherapy na siya, last stage, bumagsak ako. Brachytherapy is, may papasok sa loob na tapos titignan through, may monitor, ganyan. Tapos, nakahiga lang siya. Ina-anesthesiahan siya dito sa likod, nakayuko siyang ganyan. Chubby si nanay. So, nahihirapan. Tapos, makapal na din yung balat niya, yung mga buto niya is marurupok na. So, ingat na ingat. Yun yung pinaka nag-struggle sa kanya. Kasi, inuwi na din siya dito nun eh. Dahil need ko na din yun mag-prepare sa school ko noon. So, parang hindi na rin ako yung nakakasama niya nung inuwi siya dito. Tapos, bumagsak talaga. Halos hindi siya kumain. Ganyan. Sasabihin, nasa Manila ako noon. Tapos sasabihin, Leslie, gantuin mo si nanay. Ganyan. Paalalahanan mo, kausapin mo sa cellphone. Tsaka mo kumain ng ganto, magpalakas. Dahil next week, may session na naman siya sa brachytherapy, gano'n. Kumbaga ako nag-worry, ang layo ko eh. Ako yung pinaka naging comfort zone ni nanay nung panahong nasa Pampanga pa kami. Tapos ngayon wala yung presence ko, parang hinahanap-hanap nila, ganyan. Tulungan ko daw si nanay, ganyan, pakainin ko si nanay. Sabi ko, paano ko papakainin ko? Sabi ko sa call. Yun yung pinaka-worry ko kasi wala ko sa Siyempre nagtitis ka na, kahiga ka. Tapos nararamdaman mo yung mga kirot-kirot na yun. Siyempre malungkot ka, naku, ikaw pala, gano'n na pala. Kaya naman yung mga anak naman, mga apo, naku, ka nanay, huwag mo isipin niya, lakasan mo loob mo, ganyan. Kami kasi, bago matulog, nananalangin ko, pagkain, gano'n. Nagpapasalamat kami sa mga pagkain. Yun ang hinihiling mo, di. sobrang saya. Lalo na sa akin unang sinabi na okay na. Kasi ako yung kasama niya nun. Sabi ko sa wakas, wala na. Tapos nahihirap, makauwi na kami sa Bulacan. And then, ayun, medyo lumakas-lakas na din si nanay. Sobrang happy namin talaga, as in. Kasi finally, narausan na namin yung ganong tagpo ng buhay namin na halos lahat naramdaman namin.
mahalaga yung natutunan ko na mas lawakan natin yung pang-unawa kasi bilang matanda, hindi mo na din control yung emotions mo eh. Ayun, na-realize ko na mas mahirap yung pinagdadaanan ng iba kaysa sa amin. Pero at the same time, mararanasan din naman namin. So, kumbaga, maging malawak na lang yung pang-unawa. Sa kabila nung yung nangyari ganun nga, basta nandito lang kami palagi, nakasupport, isusuportan namin siya. Hindi naman siya pababayaan, alagaan mabuti. Nakaalalay sa lahat ng pagkakataon. Pakiramdam ko sa sarili ko, kahit ako ganun may sakit, hindi ako mamamatay. Ano po yung masasabi niyo po or kahit mensahe niyo po sa mga, kunwari po, kapareho niyo po na nagkaroon din ng cancer? Lalakasan lang nila ang loob nila, tatawag sila sa amang Diyos. Huwag nilang ipapakita sa mga kasama nilang mga anak o apo na nangihina ang loob nila. Tatawag ka lagi sa amang Diyos at hihingi ka ng tulong sa ama. Masarap. Siyempre, masaya. Dahil ang pamilya mo, nakikita mo na ikaw sama-sama kayo at kayo kahit anong mangyari, turo-turo pa na masaya, ala akong lungkot na, kahit na nga panahon na may sakit ako kahit ako'y may lungkot, hindi ako nagpapahalata sa kanila. Ala na akong pangarap na ko, nung yumaman pa, hindi, ala sa akin yun. Basta humalaga huwag ka lang nagkakasakit, kumakain ka ng 3 beses, may naibibili ka ng gamot, yun lang. Hindi na naghahangad. Pakatatag ka pa, nanay, dahil nalampasan natin yung pinakamahirap na phase sa buhay natin. Pero hindi rin naman natin masasabi kung ano pa yung meron sa future dahil unexpected yung nangyari sa'yo. Pero love ka namin ng family Manuel. Kahit anong mangyari, nandito kami. At hindi ka namin pababayaan. Lalo na kahit ganito ako pasaway, kahit minsan hindi ako sumusunod sa sinabi mo, kumain ako. Kaya nga pag umuwi ako, lagi kang may pasalubong sa akin, syempre. Mas close ako sa iyo, Lola, kaysa kay mommy or daddy, kahit kay ate. At iba na rin po yung mga mindset ko, gano'n. Kaya maraming salamat po, Lola, kahit saan po talaga. Palakpakan para kay